Hey, good morning guys and hi hello to everyone and welcome to my channel. Ngayon guys, tignan natin kasi si Sebastian na vandalize siya nung isang gabi. Nagpunta lang kami sa club tapos nagpark lang ako sa labas. Grabe guys ang nangyari sa kanya. Tignan nyo. Ayan, magmula dyan sa front and then here. Tatlong lines talaga. Tatlong lines up to here. There, nakikita nyo ba? There. Ayot pa tong plastic na ano. Ang ginamit dito Swiss knife eh. Ayan, you see? There. You see that one? There. Papunta dito. There, meron pa dito. Papunta sa likod. Ito yung worst. Grabe. Malala. Kitang kita. Ayan. Hanggang dito yan sa puwet. Sa likod niya, meron din. So, meron din dito. Ayan, oh. See? Kawawa naman si Sebastian. Vinandalize siya na nanahimik siya dun, eh. Ayan. Hindi lang yung one line. Tatlong lines talaga. Sinadya niya talaga. Hindi yung katulad na, alam mo yon na guguhitan, na pagtripan mo yung isang car. Guguhitan mo lang ng isang guhit tapos takbo ka na. Pero ito umikot siya, tatlong lines pa talaga. Yeah. Kawawa naman. Bago pa naman yung car ko, guys. So, yeah. So, comment down below kung nangyari ito sa inyo, guys. Siyempre, masama ang loob ninyo. 'Di ba? Nasugatan yung toy nyo, yung alaga nyo. Ingat na ingat ka, tapos yung iba hindi nag-iingat. Yun yung aksidente. Pero ito, hindi to aksidente. Sinadya ito. So, anyway, wala na tayong magagawa dyan. So, yeah, anyway, punta na lang tayo sa gym. Ganyan talagang buhay. Okay? See you at the gym, guys. It's around 15-minute drive. So, okay. So, nagda-drive na tayo. Punta na tayo doon. Although mainit ngayon ang panahon. So, okay lang. Maganda nga eh. Grabe yung gas, $5.25 ang isang galon. I don't know how much dyan sa Pilipinas ngayon kaya. Premium na yun, $5.25. Sa Costco naman, yung Costco kasi parang wholesale grocery shop siya. So, actually ano lang, parang 10 cents lang ata ang mura. Pero pwede na rin kahit na 10 cents. Savings pa rin yun. Diba guys? Guys, look at this. I've been eating this dried orange. Ito lang yung pagkain ko ngayong umaga. At saka whey protein. Yung orange. Dried orange. Masarap siya. Harap. Masarap, manamis-namis, maasim-asim. Lasang orange. Okay, we're passing through 805 North. Sa kanan ko, going to 805 South. So we're going to the left side. 805 North. Yung Balboa 24-hour fitness gym, malaki kasi siya, parang naku, gaano ba kalaki? Parang 10 swimming pool kalaki, yung pang Olympic size. Ganun kalaki. Tapos may mga sub rooms pa yan para sa basketball court at saka sa racquetball court. Tapos meron pa silang cycling room. And then mayroon din silang for aerobics, for group exercise, like for yoga, step class, kickboxing and turbo kickboxing. Yes. Malaki talaga. Kaya ang daming tao pupunta kasi maluwag.
So we are now in 805 North, Freeway 805. So 6 lanes lahat to. Imagine mo 6 lanes, ang EDSA ilang ang lanes? 4 lanes lang ata. Tapos 6 lanes, tapos sa right side, meron pang service car para sa emergency. Pag na-flat tire ka or na-pull over ka ng police, yon 1 lane pa yon. And then on the left side of the lanes, on the 6th lane, yan yung HOV, meaning parang pang carpooling na ang makakadaan lang dyan is 2 passengers in a car. So hindi pwede ang 1 passenger driver lang. Huhulihin ka dyan. So may fine yan. So it's already 11:30 kasi nag-repack pa ako ng luggage ko kasi next week nga aalis ako. And then supposed to be maaga ako pupunta ng gym 9:30 para sa turbo kick class. Nakatulog ulit ako. Tapos nagising ako ng mga 10 o'clock na or 9:30 ata yun. Tinamad na ako magpunta ng turbo kick class which is 9:30. So hopefully mamaya siguro mga 2 hours lang tayo sa gym. 11, 12, 1, mga 1:30 or 2 o'clock maybe. Actually around 2 o'clock nagbe-build na yung traffic going back to the south area. So ito north area to, yung kabilang bound is southbound. Actually going to Tijuana, which is a border for Mexico. Yeah, so yung apartment ko is just like I think 5 or 6 exits going to the border of Tijuana, Mexico. I've been to Tijuana before with group of friends. At saka gabi yun, tapos umulan pa, kaya bad trip. And then we just went clubbing there. We went to Ecstasy Club, which is I believe it's a gay bar club. So when umulan, remember umulan, sabi ko umulan. My God, sa loob umuulan din. Sabi ko, shit, ano ba to? Umulan sa labas, umuulan pa rin sa loob. Nakakatakot dumikit sa truck, sa mga ganyan, what's this? Container van, like 10-wheeler truck. Kasi, alam mo yung may mga talsik na mga bato. Minsan natalsikan yung glass mo, buti hindi nag-crack. Ang lakas. Nagulat ako. Pero although hindi mo ma-avoid talaga kasi andyan talaga yung mga bato na mga maliliit. Actually yung front area ni Sebastian may mga gas-gas ng bato. Mga talsik. Kaya minsan hindi ako tumatabi sa kanila eh. Otherwise, pupunta ka sa kabilang lane. Dito mismo ka sa katabi niyang lane. Well, anyway, ito katabi natin pero malayo naman ako sa kanya. So, okay lang. Yan guys, 805 Los Angeles. All the way up to LA na yan. And I went to Urban Lights. Yes, the Urban Lights is located in Los Angeles along Wilshire Avenue. And this is a series of street lamps that were collected during 1920s to 1930s. Yeah, sa buong street ng Los Angeles, kinolect nila yan. Okay, exit na tayo dito sa Balboa Avenue. So yung speed limit dito is 65 lang. So minsan 70 pwede na. Minsan 75 na rin. Pero ingat ka lang kasi syempre may mga police dyan. One time nahuli na ako driving from San Francisco going back to LA. Grabe naman kasing speed ko noon eh. Mabuti, hindi ako nag-undergo for a study or lesson again.
nagbayad lang ako ng fine. I don't know, I can't recall how much was that. Pero parang mga, is it $30 or 35? Somewhere there. Yeah. So that was the first and the last. Kaya nag-iingat na ako, mahirap. Kasi hassle, mag-aaral ka ulit, papadala ka ulit sa mag-training ka ulit or something like that. Hassle, tapos magbabayad ka pa, gastos. Kaya ingat. Kung gusto mo mag-speed, pasundot-sundot lang. Punta ka ng 80 miles per hour, tapos baba ka ulit. Medyo maka-overtake ka lang sa ibang car, pwede na. Pero safety muna. Safe pa rin dapat kung mag-overtake ka. Always. Kasi dobling ingat dapat. Even though na merong mga tao dyan na hindi maingat. Kaya mahirap iwasan ng aksidente talaga. Sa Pilipinas, nakakatawa yung insurance. Kukuha ka ng car insurance para sa sarili mo. Otherwise, kung private car din, that is good. Pero kung doon sa Pilipinas, pag nabangga ka ng tricycle, pag nabangga ka ng jeep or ng mga bus dyan, ano naman ang makukuha mo sa mga driver? Wala. Hindi. Ang gagamitin mo yung sarili mong insurance. Yun yung purpose ng car insurance sa Pilipinas. But then dito sa Amerika, ang purpose ng car insurance dito is for the other person that you get acquainted with. Yeah. So yung iba, pagkaluma na yung car, third party liability na lang ang babayaran mo, which is cheaper. Makakatipid ka talaga doon kung third party liability na lang. Meaning, kung makaka-aksidente ka ng car, ang babayaran mo na lang babayaran na lang ng insurance mo yung isang tao na na-aksidente mo isang car. Yung sa'yo, bahala ka na kung ipapagawa mo pa yung car mo o hindi. So yeah, mag-park muna tayo. Hanap tayo ng parking. Nandito na tayo. Is he getting it? Oh no. Alright. Okay. Okay. We're here.